Sayang yung episode namin about the mansion. Tinatawag kita sa O, ayan, busy pala ata. rin ako naka-join kasi busy ako. Pero Mm. ano yun, yung mansion na yun, nabenta na yun matagal na. What? Matagal na Si nabenta yun, bro. Yung mansion na yun, yun ang alam mo ba yung nagkaroon ng kaso doon sa Brazil about taxes? Hindi po. Hindi Spill, mo spill. pala alam na, hindi mo alam na merong kasong taxes si Brother Eli doon. Marami About the siyang tax. kaso 30 eh. Alin ba doon? So, ano po nangyari? Kwento mo naman. Oh, yun na nga, hindi na-foreclose yung bahay na yun at yun ang naging pambayad sa mga liabilities doon ni Beres. Kaya Oh my matagal nang gosh. nabenta yun. Hindi na yun, yung ipinakikita nyo na video na may nag-aalok, hindi na yun atin or hindi na Iba yun na. sa iba na may New ari. owner na. Kaya spare them. Yun pala. Oh Yan ang guys. bayad sa taxes. Kasi it so happen na ayoko na lang magpangalan, ano. Pero yung pinagkatiwalaan ni Best na dapat sana ay nagbabayad ng mga dues or mga taxes doon sa Brazil, so happen, hindi pala nire-remit yung pera. What the? Oh my gosh. Kung sino man yun. Grabe. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, ha? Pero ano na yan, case closed na yan, nabenta na yung mansion na yun, ipambayad na sa mga taxes. Pero meron pa yatang remaining, ano na lang, konti na lang. May tanong ako, Brooks, What wait the hell? lang. Ano Oh. to? So, nung una kasing posting po, Brad Rizal, no? Ang benta is around 16 million. Yun yung una na nakita namin. Tapos yung 40 million. Yung for clarification lang, yung 16 million ba, yun yung una, sila yung nagbenta, no? Yun yung unang benta. Tapos yung 40 million ngayon is benta na parang, yun yung nakabili, binibenta ngayon ng 40 million. Parang ganun ba? Yung unang pagkakabenta, parang government na nagbenta nun eh. Na Ay, foreclose na ano siya, na foreclose. Oh my gosh. Na-foreclose siya eh. Na-foreclose na siya kasi nga Mm-mm. dahil sa mga taxes na issue. So mortgage pala So, siya. Hindi siya cash na binili. Kasi kung para ma-foreclose na mortgage 'yun, no? Hindi Oh, nakabayad sa hindi mortgage. nga ni-remit. Mm. Mm. Oh oh, my hindi gosh. hindi lang para doon sa mismong bahay ipinambayad, pati yung mga taxes, unpaid taxes ng ni Brother Eli doon, Hindi binayad. ah, hindi ibinayad. Oo. Oh my gosh. Ang Pero laki nun pero siguro. nagbabayad si Bes doon sa taxes na yun. Kaya lang yung tao na supposed to be na magbabayad, Hindi binayad. hindi niya ibinayad. Kailangan niya Grabe. Kumbaga, kung Pero may pera pong pinera. nare-receive 'yon. May pera pong nare-receive 'yon. Yung dapat oo, supposedly na magbabayad. Oh my gosh, Oo. talaga? Inuwi, nire-receive niya. binulsa. So, Ay, Bulong mo sa grabe akin talaga. Rizal Sino yan Pinera. Ah, kilala niya Na-scam Ari, yung yung, scammer. Ay, sorry. Ari, may question lang ako. Ito just to confirm lang. Para ang nangyari, nakipag-settlement etong si Bes at MCJ sa government ng Brazil para yung mga unpaid tax, yun na lang mansion Tama, ang i-foreclose. Parang gano'n na tama, nangyari, settlement ang nangyari. Okay. tama yun. Tapos yung nakabili, nirenovate nila. Kaya ngayon, mataas na yung valuation. Ganun lang yun. Yun Hindi naman pala. dati ganun, hindi naman dati ganun kaganda yun eh. Oo. Ang Wala gulo-gulo na nga lang, in-improve na lang yung in-improve na lang yung nakarating ako doon sa bahay niya. Oo. Question, Ganda nga. Ari, question. Buhay pa si Bes nung na-foreclosure nung kinuha ng government o wala na si Bes? Hindi na, wala na Wala wala na. na. Okay. So walang alam si Bes na siguro. Okay, thank you. Grabe. Hindi na diwaan ni Bes. Dapat man lang kinross-check niya asan na yung resibo. Niremit mo, Marami, binayad mo ba sa bangko? maraming, Tayo na marami daw pang nga, question. Brooks eh. Brooks, O marami yung kung pang sino man question. yung admin doon. Mm. Marami pang
marami pang kwento na hindi nyo pa alam. Kaya lang, siyempre ayoko naman na i-preempt lahat yan. Darating sa tamang panahon. Kaya, ano tayo, advice ko lang, kung tayo basta-basta magsalita o mag-judge kasi Yun. ah, maraming hindi pa We know nasabi. nothing. Jon Snow. Yeah. Saka, on my part, mahirap din namang magsalita ng walang resibo, di ba? So, dadating ang time, lalabas lahat. Yun. Okay. Brox, ito yung talagang inner information. No? Oo, Hindi may ka kwarto mukha yan nung dun. iba na Oo. Yung iba Si Badong, wala namang kwarto. Ewan ko, Bibigyan ano yung ingat. kwarto ni Badong Rizal? May kwarto daw siya dun eh. Nakataas pa yung paa niya eh. Totoo ba yun? O iba yun? May kwarto naman talaga ang mga kasambahay doon. Ah, maid's quarters. Okay. Pero sila kwarto doon. Pero ibang kwarto ko. Opo. Luklukan yun sa'yo eh. Pero guys, may mga narinig kasi ako noon na kesyo na kinabang, ganun-ganun. Wala pong ganun. Ah, matagal na nga akong wala sa matagal na akong wala sa hindi na ako uma-attend. Noon pa man, matagal na akong hindi uma-attend. Pero yung hindi ko pag-attend is because of my personal circumstances and reason. Pero still, ano pa rin ako sa pali-palig. At every time na ini-invite ako ni Beth pumunta ron, pumupunta naman ako. Mm. Kaya, Nasa loop ka pa rin. oo. Ngayon. Nakita ko rin kasi noon pa kasi nakita ko na maraming ang kasama doon sa circle niya na hindi naman talaga nagsasadyos. Mhm. Na kung minsan pagka nagmamalasakit ka sa gawain, pinasasama ka pa nila at para lumayo ka. At syempre, sila yung malapit doon sa mga ngaralan. May mga ganong political issue na rin yan kasi mga tao lang din naman yung mga yun. Oo, tao lang. May Ayan. question ako. Sa Brazil ba pag religious organization, let's say nakapangalan sa religious organization, exempted din ba sa tax to? Yung mga any properties basta nakapangalan sa religious organization. Kasi sa Pilipinas exempted. Baka sa Brazil hindi. Hindi ko kabisado yan. Pero kasi, Mm. as I know, may mga tax cases nga na ipinail yung Mm. government ng Brazil against kay Brother Eli. Ah, kaya, ayun, nangyari, yung mansion na yun ay close ng government at ipinambayad doon sa mga naiwan liability. Walang Ito walang sukli kumbaga. Walang sukli ang Wala. government na Kulang pa nga yun. Wala. Ay ganun. Kulang pa yun. Sagutin ko yung tanong mo. Yung nakikita tax nyo na, free? Yun lang. yung nakikita nyo na ni-renovate na binibenta ng 40 million, it was not as beautiful as that nung sila best ang nagmamanage pa. Oo, Hindi, totoo. hindi ganun yun sa totoo lang. At nakarating naman ako. Parang kapalit lang niya yung opisina niya kapalit. Parang ganun lang yun eh. Although malaki talaga siya, 500 square meters nga sabi ni Brooks, di ba? Brox, may question lang ako kay Brad Aryu. If it's okay. Kasi ang laki ng information na pinakawalan ni Brad Aryu ngayon, ng malaking bagay yun eh. So Brad Aryu, ito nangyari ito doon sa particular mansion na yun, Brad Aryu. And kung hindi kami nagkakamali, meron pa siyang ibang mansions. Ganon din kaya ang magiging kapalaran ng ibang mansions, Brad Aryu? Yung iba kasing property doon ay nakuha na ni Kuya ni KBR. So, okay. hindi ko lang alam kung ano mangyayari doon. Basta alam ko yung mga nakapangalan sa apo, dilipat na kay KBR. Ganun. Oh my Ayun lang. gosh. Tapos meron din naiwan kay Yuli. Pero ang karamihan nun ay pinambayad niya sa taxes. Mhm. Oh,
Opo, pag hindi nakabayad ng arrears, nagko-compile yun. May everyday, may ano yun, may patong, may tax, Oo, malaking penalty tsaka mayroon pang penalty. criminal. Pag hindi ka nakipag-settle, halimbawa nilabanan mo, pwede ka pa magkaroon ng criminal liability doon. At kaya ang ginawa doon, parang compromise agreement na lang sa government na ibibigay na yung isang property para to pay all the taxes remaining. Ganun lang. Yun pala yun. Grabe yung pasabog. Sabi ni Carrot, hindi pa nagsisimula ang Royal Rumble, may pasabog na agad. Sabi ni Teresita, si Aryu lang pala ang makapagpaliwanag kaysa kay Akla. Sino Akla? Kaya wag tayong masyadong madadala sa mga hype kasi yung ating subject unang-una patay na, hindi na yun makakapagsalita. Syempre, yung mga nagsasalitang iba, may mga kanya-kanya namang agenda kaya Mm. hindi natin malalaman kung anong totoo. Pero yung sinasabi ko, although hindi ako makakapagpakita ng resibo dahil nga ganito lang naman ang usapan natin, pero makakaasa kayo na accurate yan. Yan ang talagang information. Marami pang mga ano, marami pang ano. Alam mo na mahirap din yung kalagayan ni Bes sa mga kapatid. Hindi ano kasi nawalan siya ng full control eh. Nawalan siya ng full control sa iglesia dahil nga na-exile siya sa Brazil, nagpunta siya ng Brazil. Ano? So hindi niya na monitor lahat ng gawain ng iglesia sa anong time na yon. You should have you should understand na very desperate din si Bes na mag-ano ng order kasi hindi nga niya, wala siya sa ground eh. Kumbaga nakaangat siya, hindi niya, although meron siyang gusto mangyari, hindi niya magawa kasi nga nandun siya. So ang mga nagpapatakbo sa Pilipinas, yun ang may mas malaking pananagutan sa kapatiran. Kaya mga kapatid, kaya yun lang, ang advice ko lang, medyo konting benefit of the doubt tayo. Darating ang time, talagang ilalabas lahat yan. Sa awat tulong ng Diyos. Opo, kinakasangkapan si RU ng Diyos. Ang hirap kasi pag wala nagsasalita, walang sumasagot. May mga accusations, walang sumasagot. Ngayon, nasagot na. So, mali lahat yung karamihan ng mga nag-vlog, di ba? Pose and Ponder, yung si Onat. Dito, hirap na hirap kami magsalita. May nagtatanong, kanina ba yung mansion? Ang lagi kong sagot, hindi ko alam, hindi ko man nakita titulo niyan. Kahit sila doon sa Pose and Ponder, sabi nila, hindi natin alam kung nabenta na ba yan before ilabas tong video na to. It appears na hindi na pala kay Bes na ano na pala na for close. Yeah, Ansat. Matagal na. Matagal na yun. Ito kasi 'di ba tayo yung unang-una laging naghahanap ng resibo. No, pag nagsasalita tayo, kailangan may resibo, ganyan-ganyan ano. Ngayon, syempre ito, isa kasi sabi natin, hindi naman salta lang yung resibo, kaya natin sinisita yung si Badong, 'di ba? Kasi salta lang siya. Baka naman sabihin, bakit naman ngayon may bias kayo porket diyan nagsalta sa inyo, walang resibo. Ito naman masasabi ko kung bakit ako tiwala na totoo yung sinasabi or reliable yung sinasabi ni Rizal Underground. Kasi, kung makikilala nyo siya, hindi na kayo magtatanong. Parang gano'n na lang natin siguro bitaw. Para kasi no? Oo. So, para lang hindi na mabigyan ng doubt. Kasi baka bumalik sa atin, Brox, di ba laging tayo yung sasabi na, nasaan lang resibo, tapos naniniwala kayo. So, just to be clear, no? May reason po kami kung bakit wala kaming doubt sa kanya. Yun lang, Brox, salamat. May credibility. Most credible yan. Whistleblower. Alam mo kung bakit ako mas credible? Kasi hindi ako nagsasalita pag hindi ko alam. Opo. Wala akong not because of who I am. Not because of who I am, but yung attitude ko, kung mapapansin mo at ako matagal na ako uma-attend dito. Kapag hindi ko alam ang isang bagay, inaamin ko agad at saka hindi ko pinipilit yung isang bagay na hindi ko alam. Yung iba kasi para maka-comment lang, alam mo na.
Ako hindi gano'n. Pagka tama yung sinasabi ng iba, sinasabi ko naman. Yung sa karakter ko na lang muna ano, makikita mo kung paano ako makipag-usap. Hindi naman ako tao bastos kausap. Pagka Mm. pagka hindi ko alam at pagka wala akong idea, hindi na ako nagsasalita. So, but I do not attack yung mga iba namang nagsasabi na meron silang theory, no? Mm. Theorize sila. They are also free to to theorize about kung ano nangyari. Kasi gano'n naman ang nature ng tao pagka nasa bilin ka, nangangapa ka eh. Di ba? Mm. Hindi mo, Assumptions. marami kang haka-haka. Ang ano natin, sa mga listeners, yung mga listeners na critical thinkers, you have to filter which information are you going to pick up. Kasi, we should grow mature dito sa social media era, lalo na ngayon may mga artificial intelligence na, ay yung ito related to doon sa sinasabi ni Gorgonio Magalpok yung babalik tayo dito sa topic yung sinasabi about 666 na naniwala si Bes. Totoo yun. Sa totoo lang yung mga 666 na yan, yung mga conspiracy theory na, ang tawag ko dyan, conspiracy theory na Kesyo Catholic Church yan, ang Pope sa Rome ay yung Antichrist. Yan, hindi ko naman unang narinig kay Bes yan. Narinig ko yan unang-una sa Born Again. Hindi lang Mm. naman si Bes ano sinasabi niya. Meron pang mga ano yan, yung mga backmasking, natatandaan mo ba yung box? Yung ipe-play mo, Demonyo. ipe-play mo pabalik. Oo, ipe-play mo pabalik yung mga tape ng Guns N' Roses, may mga devil na sinasabi, no? Lahat yun sa Born Again ko narinig yun, sa totoo lang, hindi pa ako member nun, naririnig ko na yung mga ganyang salita sa mga Born Again, sa mga Baptist, sinasabi na nila pinapamalandakan. Ngayon, nalimot ni Beth, kasi nga, ah, nagbabago yung trend natin from very primitive way of living na wala naman tayong internet dati, nabubuksan ng internet. At ganyan din ang nangyari nung sinabi niya na walang pinagkaiba doon sa he used to say na masama yung olive oil, na discover niya, na Google niya na mabuti pala yung canola oil. Tapos after few months, ay naku, sabi niya, mga kapatid, pasensya na kayo kung nasabi ko sa inyo na masama yung olive oil. Nagkamali ako ng information. So, makikita nyo yung ano ni Bes, no, kung babalikan nyo ngayon, dependent din siya doon sa mga information na nasasagap niya sa internet. Kasi nga, nung time na yon, noong palang sumisikat yung mga Google na yan, kasabay siya doon sa mga pagsisearch, yung mga ganun-ganun. Hindi niya alam na may mga fake news na Ngayon, prevalent na yung mga fake news. So ngayon, tayo ngayon, mas mature tayo sa paggamit ng social media, ng information. Mas tayo, mas capable tayo to discern which information we should take, at saka which information we should uh, reject. Ayan. So, Yes. ako, on my part, ngayon that I am looking back, naintindihan ko kung saan ang gagaling. At saka, yan namang pagbabago-bago ng information, hindi lang naman yan limited kay Brother Eli, sa atin. Tayo rin kasi, there was one time in our life na naniwala din tayo sa mga iba't ibang information. Which now, we can prove na mali din. Ganon din ang science. Ang science, ganon din. Dati, ah, may mga paniniwala ang science na hindi mali pala. Sa ngayon, mali pala. Kagaya nung yung cholesterol, hindi daw natin kailangan or masama daw yung cholesterol sa ating katawan. But ngayon, recent scientific findings says na may kailangan pala natin yung cholesterol sa ating brain, no? At saka yung bone marrow, masama daw yun sa hindi pala masama yun. So, ganun yun. Maraming mga pagbabago na na-discover ang science
na nababago sa ngayon. But it doesn't necessarily mean na unreliable na ang science. The fact that we are courageous to accept our mistake and to change our ways. Kung nalaman nating mali, sapat na yon para patunayan na we are in good faith, hindi natin nais manloko. Kaya sabi ni Gorgonio, inamin ni Brother Eli, nagkamali siya doon, di ba? Doon sa paniniwala niya na ang Katoliko ang Antikristo. For him to accept that, ano yun, he is courageous na inaamin niya na nagkamali siya. That to me is enough statement to say na he is in good faith. Yun lang. Salamat po. Thank you po. Sige, Elias. Oo, Brox, no, ano lang, no, comment ko lang si Brad Aryu, no, ang ganda ng sinasabi niya, kasi this actually, proves, no, that he is a man of, of free thinking, no, meron siyang free-minded person siya, no. Bakit, Brox? Kasi sample lang nung kanina, sabi niya, hindi siya hastily, no, na nagsasalita sa mga bagay na hindi niya alam. And he showed that very example when we asked the question, kung ganito rin ba maging fate ng ibang mga mansions ni Bes. Hindi siya dali-daling nagsalita, no? Kumbaga nag-iingat siya ng kanyang sinasabi kasi nandun yung kanyang goal, no, na hindi siya maka-misinform, no? And what's good about what he said just now, no, yung sinasabi niya kanina na yung truth today, no, in science, in religions, no, yung truth today maaaring magbago yun bukas eh. So open siya sa changes, no, depende kung ano yung mas lalabas na totoo bukas. So ibig sabihin bukas ang kaisipan ng kapatid na Aryu, hindi siya kagaya ng iba na ito ang narinig namin dito na lang kami nabuhay, dito na rin kami mamamatay. So, yung mga ganitong uri, no, ito yung mga tipo ng tao na fit, no, na nagsasalita sa Broccoli TV, hindi matigas ang ulo, marunong siyang discern, no, kung ano ba yung dapat niyang paniwalaan, kung yung kahapon ba mananatili pa siya o siya lilipat na sa isang bagong paniniwala na nakikita niyang mas totoo itong paniniwala na ito, no, na nalaman niya kinabukasan. So, Brad Aryu, thank you for saying that na malaking bagay yan para sa Broccoli TV. Thank you, Brox. Ate Ansat, hi. Tama. Sige, Fix. Hello po. Ayun, gusto ko lang i-generalize ko lang i-summarize ko yung sinabi ni Aryu just to make sure kung tama ako sa pagkakaintindi ko. Etong mansion na to na pinag-uusapan na nabenta ng 45 million, hindi na pag-aari ni Bes or ng MCGI kasi ito yung pinaka-collateral or parang binayad sa Brazil government dun sa mga taxes na hindi nababayaran ng mga property. Parang settlement sa Brazil government. Kasi ang alam ni Bes, binabayad yung tax nung inutusan niyang administrator, pero hindi naman pala binabayad. Baka parang binubulsa lang yung pera o pinepera lang yung pambayad without Bes knowing it. Parang ganun. Another thing is, meron pang ibang property si Bes or ang MCGI. Yung iba, nakayuli na at yung iba, nakuha na ni KDR, yung property sa Brazil. At dun sa iba pang mga kin na malapit kay Brad Eli. Tama ba, Aryu? Yun ang pagkakaintindi ko. Tama yan, tama. Okay, yun lang. Just to summarize lang yung ano. Okay, thank you. Ayan po. Secretary ko po si Fix. Minutes of the meeting po. Ayan. Sige, si Ansat may sasabihin. Hindi yata... Medyo, ito, nirespeto ko yung sinabi pag in regards sa MCGI, yung sa family, nangyayari sa loob, yung mga kaalaman ni yung tawag natin royal family, whatever, no? Yung sa inner family na yan, reliable sa akin, si Aryu. Magiging honest ako, no? Mas gusto kong pakinggan yung sabi ni Aryu. Pero, in regards sa character ni Bes, hindi ako agree sa sinabi mo. Sabi mo kanina, in good faith, mabuti yung I don't think so. Hindi ko siya tinitignan ng gano'n, no? Pero again, opinion ko to. And we respect other people's, each other's opinion, di ba? So sa akin, hindi ko nakikita in good faith yung sa kanya. Kasi kung titingin mo, kung talagang ang gusto niya is kabutihan or in good faith talaga para sa buong kapatiran, ang dami niya dapat inopen sa atin. Una yung Area 52, dapat sinabi niya, kasi nagkamali ako sa pagtuturo regarding sa alak, pwede pala. Maraming naapektuhan doon kasi ultimo ako, isa ako sa mga
may kakilala ako na kamag-anak namin na hindi nagbenta ng alak pero sila nagbebenta. So, hindi ko nakikita na meron siyang pagtatago. Tapos, yung sinabi na naging pambayad ng tax itong property na 'to 'no. Gusto ko sabihin buti nga. Kaya lang kaya lang una sa lahat alam naman eto, sa akin hindi ko maiisip na si Bes is may gano'ng kapasidad para maka-avail ng ganyang kalaking property. So iniisip ko, again opinyon ko 'to, hindi Broccoli TV 'no, yung perang ginamit niya diyan is galing saan? Sa pagtutulong-tulong ng kapatiran, maaaring yung Oplan Epaprodito 'no, I don't know. Hindi man yung ayokong sabihin yung abuluyan, pero yung mga personal na binibigay. Pero ito, maraming nakinabang do'n o galing sa pera ng mga kapatid sana, na sana naitulong din sa mga kapatid, hindi pambayad ng tax. Yun lang. Pero again, hindi ako agree do'n. Sorry, hindi ko matanggap na mabuti yung hangarin ni Bes. Yun lang yung sa akin. Salamat po. He was not open enough. Marami sanang na-explain. Mga kapatid, meron yung mansion natin. Ganito kasi yan. Baka pagkamalian nyo. Hindi po pera nyo pinambili ko dyan. Niloan ko lang po yan. Alam mo yun, hindi niya man niya sinabi yun eh. So, marami siyang dapat na i-explain pero hindi niya in-explain. Yeah, fix. Ako naman, pagsasalubungin ko lang yung statement ni Ansat saka ni Aryu para kasi likas sa tao yan eh kapagka siguro sa simula in good faith si Bes. Lahat naman ng religion yan eh. In good faith yan eh. Kahit nga yung mga putyo-putyong religion lang. In good faith yan. Si Kibuloy in good faith din yan eh. Pero syempre, pag yung let's say yung malaking pera na galing sa abulyan or something, syempre magpaplano na yan ng para sa kabutihan ng MCGI or minsan syempre nakakasama na din yung niya yung sariling interest niya. It so happen lang I think na for me in good faith pa rin naman si Bes nung pag-amin niya na tulad nung mali yung 666, yung minsan inaamin niya na mali yung nasabi niya, yung tulad niya sa olive oil na mali. I think is ang kulang lang kay Bes yung time para maano niya, maamin niya lahat na nagkamali siya dun sa mga ginawa niya. Kasi nga 'di ba pinapagpahinga si Bes ng biglaan eh. Siguro merong plan si Bes na sabihin sa kapatiran yun, mga kapatid nagkamali ako, gano'n. Pero hindi biglaan, kumbaga gradual lang siguro ang plano. Just to give benefits of the doubt kay Bes. Para lang para lang masabi Yung na in good faith siya. yung idea na yan about 666, medyo yan religious no, sa tinuturo niya ganyan. Why did it take him 50 plus years bago niya maunawaan? So, merong factor yun na pambihira. Saan ka pa nagkamali bukod dyan? So, Ayun nga, di kahit ba, good faith. unti-unti na niya eh. Di ba nga, unti-unti na niyang ginagawa. Sinabi na nga niya na ang namamali sa diwa ay makakarating sa pangunawa. Kumbaga, unti-unti, gradually, indirectly, inaamin na niyang nagkamali siya sa ganun. Yun nga lang, hindi naman yung dire-direkta na ganun. Baka siyempre mawala yung tiwala nung mga napaniwala sa kanya tulad nga ng mga fanatics na na Exeter na ang tagal-tagal na, 'di ba? Medyo siyempre for his pride, may pride din naman ng tao kahit papaano 'di ba? 50 plus Unti-unti. years. Eh, Tas sa ibang bagay pinagpapaunawaan ka, pero yung luma hindi ka pinagpaunawaan. So, baka ang hindi rin siguro credibility. niya na baka hindi rin siguro niya na naisip na meron talagang mga followers siya na talagang buong buhay niya, buong gugulin para lang sa kanya na alam mo yun, yung talagang fanatics na fanatics. I think yun ang hindi niya na hindi niya na tawag dito? Hindi niya na expect na meron talaga. Parang gano'n. Kasi siguro iniisip niya tao siya, tao din yung mga fanatics, yung mga member niya. So kung papaano siya mag-isip, gano'n din mag-isip siyempre yung mga fanatics, 'di ba? Parang gano'n. Siguro hindi niya naisip na meron talagang mga followers na kahit siguro pakainin yung tayo, painumin ng iinom o kakain. Mm. Yun lang, yun lang siguro, Sige.
medyo na konsensya siguro, kaya unti-unti niya at least pautay-utay na binabago. Wag naman yung bigla. Yung parang ganun lang naman. Kaya just to ano lang, give the benefits of the doubt to the best naman. Siyempre tao din. Unti-unti Oo, na pautay-utay. isa bago, 'di ba? Sige, Brad Lost. Oo, yes, Brox, no. Sundan ko lang yung sinabi ni Ate Ansat kanina, no. Agree ako doon. Siguro in terms of credibility, I can say that RU is very, no, highly credible, no. And in terms of best, I disagree na credible siya eh. Sabi nga ni Ate Ansat dito sa kanyang message, no, he has all the time in the world, no, no, that, and he had all the time in the world, Brox. Sabi mo nga, 50 years, no. Hindi niya sinabi. So, doon pa lang makikita mo, no, hindi yun in good faith talaga eh. So ngayon, agree din ako sa sinabi ni Fix, no, na originally nag-start siya, probably, no, definitely, or most likely nag-start siya with good intentions. However, na-corrupt siya along the way, Brox, no. Dito naman papasok yung sinasabi mo, Brox, eh. Kung ikaw talaga pinagpapaunawaan ka, marami kang aral na naunawa, Brox, eh. Pero Oo nga. bakit ka sa bagay niyan, Brox, may delay ang Holy Spirit sa'yo. Opo. Di ba? Mawawala talaga. Nadidelay pa lang Holy Spirit. Ang nakalagay doon, di ba, Brox, yung nagbibigay ng pagkaunawa mula sa Diyos, no, yung kanyang Espiritu Santo, tumatawid yun sa tao, to understand wisdom, Yung 50 years na yun, Brox, you hid that, Itinago mo, So, the question is, nasa ng Holy Spirit, no? Did the Holy Spirit get delayed on you? Kasi, may kukontra siya, Brox, Bakit? Sabi mo nga, Brox, within those period, nangangaral siya, meron siya mga hiwagang binubuksan ko, no, ng mga mysteries, no? Pero meron pala siyang ginagawang ganon. So ano ba talaga yon? Is it a Holy Spirit or is it ano ba talaga? So the question is, where was the Holy Spirit back then? At bakit inabot ng ganong katagal? Sabi ni Ate Ansat, he had all the time in the world. Nilagyan ng numbers, Brox, no? 50 years, no? Why did it take you so long, no? At nakamatayan mo na. So again, I agree, no? RU is credible, but best, I don't think so. Yun lang, Brox. Kasi may delay ang Holy Spirit sa kanya. One thing is for sure, he got corrupted. Sabi nga ni Fix, no? Then, doon natin masasabi na talagang siya ay nasa-camp ng kanyang fleshly desires sa mundong ito. Ayun, Brox. Thank you. Yes po. Thank you po. Sige, may ano po ba sasabihin si Aryo before we go back to the topic tonight? Andiyan si Brother Rodolfo Aryo? Brooks, wala naman akong sasabihin. Okay na.